Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. At dito tayo ngayon sa Barangay Javier dito sa Sugod mga kabutingting. At mayroon tayo ditong gawang electric fan. Ilang piraso po ma'am? Dalawa. Ayun, dalawa daw. At kailangan natin magsipag ngayon mga kabutingting. At bago ko ito umpisahan mga kabutingting, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. At bago ko rin pala ito umpisahan mga kabutingting, mayroon lang akong i-shout out. Shout out Horseshoe TV, Brother Joe Music, Bullet Train Channel, Aliyu TV, Edwin Sagenomix Vlog, Mel Bastor, Farmer Boy, Maying Tech PH Official, Andy Rabino TV Tech, Renato Aban from Pasig City, Vladimir Santos, Yek Vlogs, Darmen, Igay Ilopre ng Quezon City, Hermes Suarez ng Sapambato, Pangasinan, Tony Isgira, yan, shout out po sa inyong lahat. Sa ating mga silent viewers, organic viewers, yan, shout out po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. So, umpisa na natin. Medyo mahaba-haba na ang oras. So yan mga kabutingting, ito yung gagawin natin. At ito yung may-ari at may isa pa tayong gagawin. Ayun, Panasonic. Sila mga kabutingting ay tumawag lang yan sila sa akin nung nasa Maasin ako dahil siguro nasa mga 5 araw yata ako nandoon or 6 na araw kasi Martes. 5 araw lang. At tumawag nga sila sa akin na mayroon daw silang ipapagawa at ito yon, tsaka yung isa. So umpisahan natin ito kagad. At ito mga kabutingting ay mayroon akong napansin dito or napansin din ng may-ari. Yung power cord ay saan na ba yun te? Yan, nginat-ngat siya sa daga. So ito muna yung uunahin natin at hindi ko pa naman pinakailaman yung yan taas. Kung nakikita nyo ay napaka dumi pa. So ito muna unahin natin. Yan. So gagawin natin ito ay putulin muna natin. Sunod idugtong lang natin. At yung pagdugtong nito alam na. So ayan, kailangan mga kabutingting pag nagdugtong tayo ay hindi siya magiging tapat or sa madaling salita yung tinatawag nilang ambias. Yan. So idugtong ko lang ito at lagyan ng electrical tape. So ayan mga kabutingting, bali nadugtong ko na at nalagyan ko na ng electrical tape at hindi ko na ipinakita sa inyo. Basta pag nagdugtong kayo, kailangan hindi siya magtapat. So ngayon ay i-tester natin. Baka yun lang ang problema. On lang natin tong tester natin at iset natin sa sana all. Ayan, yung all muna nandyan. Yung sana ginagawa pa. Wow naman! Kiskisin ko lang muna ito sa liha dahil kung nakikita nyo ay kalawangin para magkaroon siya ng kontak. So yan, bali nakiskis ko na. Ayan. So ngayon ay saka natin ito testerin. Mayroon ba tayong marireading? Yan, kung nakikita nyo ay wala tayong nare-reading. Switch nyo nga ma'am, pasuyo lang po. Asa man? Yun o yung switch dyan sa taas. Hindi yan, nasa taas ma'am. Ay, diyan. Wow. Ayan, inikot na mga kabutingting pero wala siyang reading. So ibig sabihin ay hindi ito ang dahilan. Yung ingat-ngat ni Johnny or ng daga. So sunod natin gawin nito, tanggalin ko muna yung screen. So ayan, natanggal ko yung isang harap na screen. Ito mga kabutingting ay maganip. So kailangan kong ibababa ito para makita natin kung anong problema nitong trick pa na to. So ayan mga kabutingting, na ibaba ko na. Ngayon ay tatanggalin lang natin tong LC. Matigas mga kabutingting, ayaw matanggal. Itong LC na to mga kabutingting ay hindi ito para sa kanya. Plastic ang LC talaga nito. Kaso baka naputol or hindi ko alam, kaya pinalitan ng ganitong LC. Tigas, langisan nga natin.
Grabe tigas mga kabuting-ting. Kinalawang. Grabe yung tigas ng LC. Sunod ay tanggalin muna natin yung itong cover sa motor. Ito mga kabuting-ting ay ang gamit nito na rewind ay aluminum, hindi siya tanso. Pero tingnan natin kung kaya pa ba itong magawa. So ayan, tanggal na natin yung cover sa motor. Tanggalin lang muna natin yung tornilyo sa kapasitor. Sunod ay putulin ko lang tong kapasitor or balatan para putulin na lang natin lahat. Yan, balatan lang natin yung dulo ng linya sa kapasitor. Yan, ito yung pula at saka itim. Sunod ay testerin natin kung okay pa ba yung motor nito. Diyan kasi ako kumukuha ng base kung okay pa ba yung motor o hindi. Yan, kung nakikita nyo ay mayroon pa tayong nare-reading. So ibig sabihin ay okay pa yung motor nito. Sunod natin gawin ay tanggalin lang natin lahat ng tornilyo. Yan, natanggal na natin yung mga tornilyo. Sunod ay tanggalin lang natin ito. At pagpagano na natin. At ito dahil walang power at hindi ko na rin siya papakailaman. Sunod ay tanggalin ko muna yung stopper or yung stopper sa LC. Sunod ay lihain ko muna yung shafting para makita natin or kung kailangan bang palitan ng bushing ito dahil ang tigas. Ano to, nag-stack up. Lihain mo na. Hindi na ikot. Yan, yung bushing dumikit na talaga sa ehe. So sunod tanggalin lang natin yan. Lagyan muna natin ng langis. Tingnan natin kung kailangan bang palitan ng bushing ito, yung pangharap na bushing, pero yung likod nito ay okay pa dahil kung nakikita nyo yung ehe sa likod ay napakakinis pa. Tumba pa yung ano ko mga kabuting-ting. Grabe ang tigas. Kinalawang ito mga kabuting-ting. Na natin yung bushing kung okay pa ba. At siguro palitan ko na lang ito dahil kinalawang. Yan o. Kinalawang. So magpalit tayo ng bushing sa harap. Tanggalin lang natin tong lock.
Ngayon lihain muna natin ito para matanggal yung kalawang. At ito yung liha na gagamitin natin, hindi masyadong magaspang. At pag nagliha tayo, nasa inyo kung paganyan, basta ako paganyan yung ano ko liha. So lihain muna natin. So ayan, nalihan na natin. Balik lang natin tong spacer. At hindi natin lahat ibabalik. Magbabawas tayo ng isa. At lagyan na muna natin ng langis at assemble na natin. Ito ay wala itong power pero hindi ko na siya pinakailaman dito. Baka mamaya magkapatid-patid pa yan. Lalaki pa ang problema. So lagyan ko muna ng langis yung foam dito sa kabila. Dahil tuyo-tuyo. Yan, assemble na natin. Ngayon, balik ko na yung 4 na tornilyo. Ang saring hugasan te. Sige te. Para mahinlo. So yan, napakalambot. At saktong-sakto lang yung ano niya, play dahil nagbawas tayo ng isang washer. Pero kung hindi natin binawasan ng washer yan, sigurado tanggal kabit lang tayo. Wala tayong mahihila. So yan. Ngayon ay balik na natin tong stopper. At nagpainit pa ako ng hinang. So antayin ko muna a minute yung hinang natin mga kabutingting. Ngayon dahil maiksi itong wire, dugtungan muna natin. Yan, ito dudugtong natin. Dahil napakaiksi. Sunod ay hinangin muna natin. At lagyan ko muna ng electrical tape yung dinugtong natin na wire. So yan, nalagyan ko ng electrical tape. At kung napapansin nyo ay electrical tape yung nilagay ko ngayon dahil naubusan ako ng spaghetti. Bibihira ako gumamit ng electrical tape mga kabutingting. Sunod ay hinang muna natin tong kapasitor at ito ay original niya pa rin. Tingnan natin kung okay pa ba yung kapasitor na yan. Lagyan din natin ng soldering lead yung magkabilang terminal sa kapasitor. Barato man yung palit. Magmahal yung butilya naman. Mas kaya nagmahal yung mga palito nun, naging yung pamalit, barato na naman yun. O, tagpila ba siya yun dyan? 2 piso. Ano may palitan na? Ano yung tagpila diya? Ngayon, ihinang lang natin ito. Eh, ba siya daghan niya ka? So, at bago natin ito ihinang tong isa ay dahil wala naman itong GSM ko. power ay
putulin muna natin tong CSM. kulay gray para maisama natin dito sa paglagay sa kapasitor. Ito ay bypass tong ginagawa ko dahil pag halongkatin ko pa yung motor baka mamaya madisgrasya pa dahil ito ay hindi tansyo. Tigas. Putulin lang natin tong wire na to. Ito yung common, yung kulay gray. Balatan lang natin yung dulo. Yan. Ng kuha namin ng bata, be. Sama lang pala muna natin ito dito. Ito dong, so dito dong, pili atong mga basket. Ito mga kabutingting ay kulay, itong dilaw na to ay dinugtungan ko sa kulay itim. Dito natin i-jumper sa kulay black. Yan, lagyan lang natin ulit ito ng hinang or soldering lead. Ano, pasunog na naman dong, plastic. Yan. Nah, Sunod ay hinang natin ito dito sa kapasitor. So yan, nahinang na natin. So pwede na natin itong pandarin or isasaksak natin dahil ito ay naka rekta na. Yan, switch lang natin ito at tignan nyo kung gumagana na. Yan, gumana na siya mga kabutingting, kaso ay mabagal. Para makita nyo na mabagal, lagyan natin ng LC at saka natin ito palitan ng kapasitor para makita nyo lang na mabagal talaga. Balik na natin ito. Namaya ko na papalitan ng kapasitor pagka malagay na natin ito para isang trabaho lang. It's not a game, it's a rich thing. Yan. So ngayon ay tatry natin ulit. At yan ay naka number 1 pa. Ilayin muna natin yung pinion at para mag-steady lang siya. At tignan nyo kung mabagal ba talaga. Yan. Yan ay number 1. So saksak ko lang dito yung power cord. Yan o. Napakabagal. So palitan natin na ng kapasitor yan para sigurado. Para mabilis. Yan, tanggalin lang natin ito. Pagka ganitong brand mga kabutingting, Mitsutek, pag nag-bypass kayo dito sa kulay black, yan, para mayroon na kayong idea. Pag basta Mitsutek lang ang tatak. So ito yung ipapalit natin. Bago ito, ang original nito na microfarad ay 1.5. Ito yung kakabit natin ay 1.5 din. So palitan lang natin. Mayroon na siyang hinang kung nakikita nyo. Kaya siya nagkaroon siya ng hinang dahil minsan kahit nagpapalit ako ng kapasitor, pag mabagal pa rin ay motor ang problema. Kaya mayroon na siyang hinang at tinatanggal ko ito pagka hindi ko magawa dahil sayang naman kung iiwan ko tapos bago pa naman ito, hindi naman magawa pagka motor. Dahil dito talaga sa amin mahirap yung ano dito mga kabutingting, kung sa baga ayaw dumikit kung sa baga mahirap yung ano dito pag rewind dahil walang nagre-rewind dito sa amin. Kung napapansin nyo, pag nagpalit ako ng motor ay second hand, ayaw lumusaw. Lagyan lang natin ito ng soldering lead. Yan. Hirap ayaw lumusaw.
lumusaw yung soldering lead ko mga kabuting-ting. Ito kasi ay hiningi ko lang tong soldering lead na to. Dahil kung naalala nyo sa mga bago kong upload ay konti na lang yung soldering lead at binigyan ako ng may-ari, ay yung may nagpagawa sa akin dun sa Maasin at binigyan niya ako ng soldering lead, kaso ay ang hirap lumusaw. Yan, hinang lang natin tong isang wire dito sa kabilang terminal ng kapasitor. So yan, hinang na natin dahil sigurado naman ako na mabilis na yan. Balik na natin tong kapasitor, tornilyo lang natin. At pagka ganito, wala siyang hindi ko nalagyan ng tube. Kailangan ay hindi siya sumabit dito yung terminal sa kapasitor, hindi siya kailangan hindi siya sasabit dito sa housing, dahil kapag dumikit yan ay pwedeng mang-ground ito pag kahit hawakan mo lang tong screen. So ngayon mga kabuting-ting ay sasaksak ko na yung power cord at tingnan nyo kung aandar na ba siya kaagad. No, Jen, ikaw no. Yan, kung nakikita nyo ay andar na siya kaagad. At okay na yan, at number 1 pa lang yan mga kabuting-ting. So yung paglagay ng takip nito ay hindi ko na ipapakita para mabilis lang dahil may isa pa tayong gagawin. So ayan mga kabuting-ting, bali na-assemble ko na at hindi ko na pinakita sa inyo yung paglagay ng takip para mabilis lang. At ang naging problema lang yan mga kabuting-ting ay ito, yung kapasitor mabagal at saka nag-stack up, at nagpalit na rin tayo ng bushing na sa harap. So ngayon try natin ulit, at yan ay naka number 1. So saksak ko lang dito yung power cord, kung nakikita nyo ay under kaagad. At nagsiswing din yan. Ngayon ito dos natin 3. So yan, kung nakikita nyo ay okay na ma'am. Okay na. So doon na tayo sa isa. So yan mga kabuting-ting, dito naman tayo sa isa. Duha ka gabas. At ito mga kabuting-ting ay ginawa ko na ito, kaso tinumba yata ng asawa nyo po. Ayan, bakit tinumba po? Eh, yung kalasingan na yung bago na yun. So try natin ayusin ulit at kung magagawa pa. Pero ito mga kabuting-ting ay maganda ang motor nito. So ngayon ay Sila ka nando? dahil naka number 3 naman yan, nakapindot na sa number 3. Ayan o. So tester lang natin kung mayroon pa ba itong reading sa ating tester bago natin ito isaksak. Ngayon ay pinatay mo te? Oh. Set lang natin sa sana all. 1 yun lang po, 1. Yan, okay na po yan. Ngayon tester lang natin kung mayroon ba tayong marireading. Yun, wala. To nga mo te, pindutin mo nga. Ayan, number 2 mayroon. Sige po, pindutin mo 3. 3, wala. So ngayon ay mayroon naman tayong na-reading sa number 2. Saksak lang muna natin ito. Ayan, saksak ko lang, at habang nakasaksak ay hawakan ko lang yung motor dito kung may ugong pa ba. Ayan, mayroong ugong. So ngayon ay ibababa lang muna ito. Bababa ko lang muna, tanggalin ko muna yung tornilyo para makita nyo. Dahil pag nakaganyan, hindi nyo talaga makikita kung ano yung ginawa ko. So ayan, natanggal ko na. At naibaba ko na rin. Ngayon, tanggalin muna natin tong screen. At kaya siya hindi umandar mga kabuting-ting dahil yung hélice sumasabit dito sa screen. Pupwedeng ito ang dahilan. Tanggalin muna natin dahil itong hélice na to ay hindi ito sa kanya, pero hindi ako ang naglagay nito, sila na. At napakalambot na. Try muna natin, paandarin. Kanang magpaadto lagi taglen lain kamot na tunay usa. Kung aandar pa ba, natanggalan muna natin ng. Ngayon paandarin muna natin, or itatry ko muna na walang hélice kasi
kanina umuugong at sumasabit lang din kasi yung LC sa screen. Ayan o, kung nakikita nyo ay under kagad. So ibig sabihin ay baka yung screen lang ang problema. Sumasabit dito sa ito lang LC ang problema dahil sumasabit dito sa screen. So ang gagawin lang natin dyan dahil sumasabit yung LC sa screen, ito ay first time ko tong ibabahagi sa inyo tong gagawin ko. Ito namang screen ay original niya ito. At pag sumabit itong LC na to dito banda, so ang gagawin lang natin yan, itaob. Sunod, pukpukin natin dito banda para masira. Yan. Pwede na. Ngayon tignan natin kung sasabit pa ba yung screen. Yan. Balik natin, saka na natin linisan pagka okay na. Yan. Kung nakikita nyo ay yung LC malayo na dito sa screen, hindi na siya sumabit. So ngayon kahit ikutin natin sa kamay, yan o, hindi na siya sumasabit. Pero halimbawa naman, kung ito namang LC ay sasabit dito sa pangharap na screen, ang gagawin naman nyo dyan ay kung kanina tinaob ko, itihaya nyo lang tapos itutulak nyo naman, popost nyo. Paano ba? Try muna natin bago ko i-demo yung sinasabi kong i-post nyo lang. Ayan, saksak ko lang dito yung power cord. Pindutin ko lang dito. Yan, kung nakikita nyo ay gumagana na. Kanina ay hindi yan gumagana. I-steady muna natin. Yan, kung nakikita nyo ay okay na. At ngayon naman ay i-demo ko sa inyo kung halimbawa itong LC naman ang sasabit dito sa pangharap na screen. Ang gagawin nyo naman ay kahit hindi nyo na ito tanggalin, ganyan nyo naman ito. Hirap pagpaliwanag ng walang takabidyo. Ganito mo lang ito, tulak mo ito dito, tapos itong screen ay igaganyan mo lang. Para naman yung LC hindi sasabit sa unang screen. So ngayon lilinisan ko na muna ito at lalagyan ng langis para hindi ko na ipapakita dahil napakadali lang naman maglinis nito. At yung paglagay ng langis dyan lang. So ayan mga kabutingting, bali na-assemble ko na at hindi ko na pinakita. So ngayon try natin. Ayan, saksak ko lang dito yung power cord. Ngayon pindutin ko lang sa number 1. Yan. Tingnan nyo kung umaandar na. Ayan, gumagana na. Kaya lang pala siya hindi gumagana dahil yung LC sumasabit doon sa screen dito sa likod. At kung sakali mga kabutingting na yung LC naman ang sasabit dito, so kung kanina ay tinaob ko, hayaan nyo naman yung tinuro ko kanina, yun lang ang magiging paraan. Hindi na kailangan na bumili pa ng LC. Kaya naman siya sumasabit dahil hindi niya kasi talaga itong LC na to, hindi to para sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali ay sa old model na Hanabishi yan na ganyang klaseng LC. So yan, okay na, yun lang naman ang naging problema. So yan mga kabutingting, okay na. At hindi na ako pinahirapan. Para-paraan lang. At okay na ba, ma'am? Okay na. Ano nga pala pangalan nila, ma'am? Ano pangalan nila? Mila. Mila, si Ate Mila mga kabutingting dito sa Barangay Javier. At suki ko na ito mga kabutingting. Dati niyang suki ay doon taga Gakat, Barangay Gakat. Sa unahan lang din ito konti. Karatig baryo lang din. At di na natin ito pabain tong video natin mga kabutingting. Siguro ay dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At kung mayroon kang natutunan dito sa video ito mga kabutingting, pwede bang hilingin ko yung pag-like at paki-share na rin para makita ng iba. At kung bago ka dito sa aking munting channel ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon ako mga bagong i-upload na video.
So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting.